Pagkatapos ng atake niya, nabasag ang sword niya, tapos inabutan ulit siya ng bagong sword ni Hiso, at sinabi niyang mag-ingat siya. Pumayag siya, tapos nag-decide siyang pumasok at dumaan sa crack sa gate. Pagkapasok niya, tumigil siya agad at tumingin sa paligid, ramdam niya ang ibang temperature at humidity dito. Sa disgusting smell, siguro may reptiles na nakatira dito. Sa linis ng floor, parang medyo intelligent ang monster. Ayon sa rank ng dungeon, isa lang ang sagot. Lizard man, at medyo matanda pa, sila ay humanoid reptiles, di-rank monsters sila. Nakatira sila sa tribal groups, compared sa ibang humanoid monsters, mahaba ang buhay nila, lifespan proportional sa intelligence at combat power. Napansin niya ang maraming monster corpses sa sahig, sinaksak ng swords at arrows, tapos pumunta siya sa ibang room, iniisip niya na sa pagtingin sa corpses, mahuhulaan niya ang size ng group at fighting strength nila, pati ang level ng injured party. Sa preliminary calculation, siguro patay na sila ngayon. Habang tumatakbo siya, biglang narinig niya ang sounds ng fighting at voices. Hindi niya maiwasang mag-isip ng masamang senaryo, pero pagdating niya sa lugar kung nasaan ang team, nakita niya ang hindi niya inaasahan. Umatake ang monsters, pero na-block ito ng swordsman. Nag-fire ang babae ng arrow na tumago sa katawan ng monster. Natigilan si Taeyeon sa surprise at naisip niyang nananalo sila. On the contrary, sa movements nila, halatang mas malakas ang lizard man. Biglang na-interrupt ang thoughts niya sa nakita niya sa sunod na nangyari. Natamba ang hunter at tumalsik ang sword niya, tapos tumingin siya sa kanya na may horror, realizing nahahampasin siya ng powerful blow. Sumugod si Taeyeon para tumulong, iniisip niya na hindi pa huli ang lahat tapos biglang humampas ang lizard man ng powerful blow, pero binlock ang attack niya ng isang sword na nakalutang sa ere, na gumulat sa kanya. Bumilis ang breathing ng hunter sa takot at ang guildmaster na tumatakbo para tumulong sa kanya, tumigil at naisip na magic ito, pero agad niyang tinanggal ang thought na yon, realizing na weapon ito na ginawa sa ere, pero sino ang gumawa? Lumingon siya at nakita niya ang helper na nakatayo sa tabi ng crystals na nagsummon ng sword. Pagkapansin ni Shin Jonso ang gaze niya, lumingon siya sa side at nagmeet ang mata nila. Tumingin si Shin Jonso sa team members na lumalaban sa monsters, tapos nagsimula siyang magbilang. Pagbilang niya ng 9 people, lumingon siya kay Taeyeon at tinuro siya, sabi niya, siya ang pang-10. Naguluhan siya, dahil naalala niyang 9 lang ang pumasok. Kumunat ang noo ng guildmaster at tinanong kung anong ginagawa niya. Sa moment na yun, binlock ng isang team member ang attack, pero mas malakas ang monster at tumalsik. Agad na tumakbo ang mage para tulungan siya, at itinaas ng lizard man ng sword niya sa ulo niya, naghahanda para humampes. Pagkakita ni Taeyeon, nag-alala siya at agad na sumugod para umatake, kinuha niya ang isa niyang sword. Tumingin si Shin Jonso sa open suitcase niya, naisip niya na hindi niya inaasahan na pupunta si Taeyeon personally para tumulong sa kanila. May dala siyang weapon na hindi niya ginagamit, extra ba to? Umabot sa mukha niya ang hot wind na gawa ng palo ni Taeyeon, sinangga niya ang malakas na atake ng kalaban. Tapos sinabi niya sa guys sa likod niya na umatras. Tinulungan ng mage ang comrade niya na tumayo at nagpasalamat sa tulong niya, pagkatapos nun, pinatalsik ni Taeyeon ang weapon sa kamay ng opponent niya. Tapos binalot niya ng flames ang weapon niya at sumugod sa kanya, mabilis niya itong pinaghihiwa na parang sibuyas. Natakpan ang katawan ng monster ng maraming cuts at bumulwak ang green blood nito. At tuluyan nang bumagsak ang corpse niya sa sahig. Tumingin si Taeyeon sa sword niya na medyo worn out na, naisip niya na hindi niya pa nagagamit ang full strength niya pero pasira na yung weapon niya. B-rank weapon ito, pero masyadong mahina. Tumingin siya at nakita niya ang lizard man na tumatakbo papunta sa kanya. Hinampas siya ng monster, at nag-defend si Taeyeon, tapos tumalon pa atras at napunta sa tabi ni Shin Jonso, na tumawag sa kanya. Tinanong niya kung nangyayari ba ito every time na gumagamit siya ng skill. Sinabi ni Shin Jonso na napakapangit naman ng weapon niya at mukhang disposable pa. Sumugod ang ibang monsters, at tinanong ng guild leader kung naghahanap ba siya ng away. Biglang lumabas ang blue spark sa harap ng mukha niya at may weapon na ginawa mula dun. Inabot ito ni Shin Jonso sa kanya at sinabing kunin niya ito at huwag sirain ang kawawang weapon niya. Tumingin siya sa sword na nagulat, naisip niya, ginawa niya ito sa isang gesture lang. Narealize niya na weapon maker ang ating bida at hindi lang average, kundi very skilled. Napansin niya ang pickaxe sa kamay niya, nagtataka siya kung bakit siya umaastang helper. Narinig niya na ang low-rank supports, minsan pumapasok sa dungeon bilang helper, pero biglang na-interrupt ni Shin Jonso ang iniisip niya, at kinuha niya ang broken sword mula sa kamay niya at sinabing may isang condition. Pagkatapos nilang i-clear at lumabas ng dungeon, kailangan niyang kalimutan lahat ng tungkol sa kanya at sa skills niya. Inabot ni Taeyeon ang kamay niya sa bagong sword at tinanong kung iniisip niyang makakalimutan niya lahat dahil lang gusto niya.
Sinimulang sirain ni Shin Jonso ang sword at sinabing kung ayaw niya, pwede naman siyang magpatuloy at sirain lahat ng high-class weapons niya. Nagsay ang Guildmaster at naisip na kahit na masisira din naman ang weapon pag ginamit niya ang skill niya, naisip niyang hindi na rin masama magkaroon ng extra. Kinuha niya ang sword at sumagot na naiintindihan niya lahat at pinanggako rin niyang kakalimutan niya ito na ikinangiti ni Shin Jonso at sinabing kung ganun, maaari na siyang magpatuloy at magpakasaya. Pagkatapos nun, sumugod ang Guildmaster para umatake at lumapit sa galit na Lizardman. Sinindihan niya ang sword gamit ang Bright Flame at umatake, naglabas ng malakas na flames ang espada ni Taeyeon. Mas ginamit ng monster ang lakas para subukang pigilan ang attack niya, pero sa huli, nabasag ang sword niya. Laking gulat ni Taeyeon sa nangyari. Naisip niya na gusto lang niyang i-deflect ang attack pero nagtaka siya na nauna pang mawasak ang weapon ng kalaban niya kesa sa kanya. Tumingin siya sa blade at naisip na mas malakas ang pag-control niya sa sword kaysa sa dati pero hindi man lang to nagasgasan. Nagtaka siya kung sadyang malakas lang ba talaga yung sword na yun. Sumulyap siya kay Shin Jonso na naggagather ng crystal sa oras na yun at naisip niyang weapon maker pala siya na kayang gumawa ng B-rank weapon on the spot. Nag-decide ang monster na atakihin siya gamit ang broken weapon. Itinaas niya ang sword sa ulo niya para umatake. Naghanda si Taeyeon, naisip niyang interesting to, gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kaya nito, nilakasan niya pa ang power output niya. Sa thoughts na yun, isinaksak niya ang sword niya sa tiyan ng monster, tapos ginamit ang skill, tumagos ang malakas na apoy ng blade sa likod ng monster. Hindi nag-aksaya ng oras ang Guildmaster, humawak siya sa balikat ng Lizardman, hinugot ang sword niya sabay talon sa likod nito. Itinaas niya ang nagliliyab niyang espada sa ibabaw nito. Isinaksak niya ang blade sa ulo ng monster at tumagos ito, sumigaw ito ng malakas tapos bumulwak ang dugo mula sa bibig nito at bumagsak ang bangkay nito sa sahig. Dinala ni Taeyeon ang blade sa mukha niya at maingat na inexamine ito, napansin niyang walang kahit isang scratch, ibig sabihin, pwede niya pang lakasan ang paggamit nun. Biglang na-interrupt ang thoughts niya sa voices ng guild members niya na masayang tinawag siya at sinabing buhay sila dahil sa kanya. Lumapit siya sa kanila at sinabing parang walang nasaktan ng seryoso na ikinatuwa niya. Sinabi ng isang guy na ni hindi man lang sila makapalag gamit ang sariling weapon nila, pero salamat kay Shin Jonso, nakatagal sila. Lumingon ang guild leader sa kanya, nag-iisip ng kung ano. Tapos lumapit sa kanya at tinanong kung ano ang pangalan niya. Tinanong niya kung bakit niya pa kailangan malaman ang pangalan ng isang pangkaraniwang helper. Sumagot siya na dapat malaman man lang nila ang pangalan na itatawag nila sa isa't isa. Nagpakilala siya bilang Yon Taeyeon. Sinara ng MC ang backpack niya at lumingon sa kanya, tapos tumayo at lumapit sa kanya, sinabing ang pangalan niya ay Shin Jonso. Tumingin siya sa lalaki sa likod niya at sinabing iiwan niya ang mana stone sa entrance. Pumayag siya na naguguluhan ang ekspresyon. Nang palis na si Shin Jonso, pinigilan siya ni Taeyeon at sinabing sandali lang. Inalok siyang sumama sa boss room at sinabing iwanan niya muna ang gamit niya doon. Kinuha niya ang backpack mula sa kamay ng bida. Sinabi ni Shin Jonso na pumunta siya doon bilang isang helper lang. Inabot ng guild leader ang backpack sa lalaki at sinabing naging error dungeon na ito, kung hindi nila matatalo ang boss, walang makakalabas, helper man o support. Sumagot siya na kaya naman ni Taeyeon talunin ang boss ng mag-isa. Sinabi ni Taeyeon na gaya ng nakita niya kanina, walang weapon na kayang tumagal sa skills niya kahit gaano pa siya ka-capable, walang kwenta yon kung masisira niya lang din ang weapon na ginawa ni Shin Jonso para sa kanya. Medyo nagalit ang ating bida at sinabi na imposibleng mawasak ang weapon na gawa niya. Sumagot si Taeyeon na yon ang akala niya, dahil nasa error dungeon sila, ang creatures na nakatira dito ay hindi ordinary lizard men. Kung ganun din ang boss, hindi masama ang magpakasiguro. Nag-sigh heavily si Shin Jonso, nag-decide na pumayag, tapos inihagis ang backpack sa floor at lumapit sa kanya, tinanong kung kailangan lang niyang sumama sa kanya. Maya-maya, nasa isang malaking hall sila na may ilaw ng torches. Huminto sila sa mismong entrance, nakita nila ang throne sa kabilang dulo ng hall kung saan nakaupo ang Lizard King na may danger level na C+. Ito ang huling anyo ng Lizardman pagkatapos mabuhay ng mahigit isang siglo at pagpapalit niya ng balat. Kahit maliit ang katawan niya, ang lakas at bilis niya ay hindi maihahalin tulad sa ibang kalahi niya. Kumunat ang noo ni Shin Jonso at sinabi ni Taeyeon na mas mabuti kung huwag nilang pansinin ang existing danger levels at information tungkol sa Lizard King. Kumpiyansang ngumiti at sinabi ni Taeyeon na tapusin na lang nila ito sa pinakamabilis na paraan. Pareho nilang ginamit ang abilities nila at sinabi ni Taeyeon na kung magtatagal sila, baka masira ang weapon ni Shin Jonso. Sumagot ang bida natin na sinabi na nga niyang hindi masisira yon. Kung hindi siya naniniwala, subukan na lang niya. Inabot ng Lizard King ang kamay niya papunta sa kanila.
Tapos itinuro ang dulo ng sibat niya sa kanila, hudyat pala ito para umatake ang kasama niyang monster. Pagsugod ng monster, sabay silang tumalon paatros. Tapos umapak si Taeyeon sa pader at mabilis na sumugod papunta sa kalaban. Napansin ito ng lizard at paglapag niya sa malapit sinunggaban agad siya ng monster at sa oras na ito, inilagay niya ang espada niya sa harap niya para dumipensa. Hinampas ng monster ang buntot nito kay Taeyeon sa sobrang lakas, tumalsik si Taeyeon paatros. Tapos tumalon siya at sumugod ulit pero ngayon, sasalubungin siya ng Lizard King. Nagbanggaan ang espada nila na may malakas na tunog. Pareho nilang dinagdagan ng distansya sa pagitan nila. Sumakay ang Lizard King sa alaga niya at nagsimula itong maglabas ng apoy mula sa bunganga nito. Tapos, nagbuga ito ng malakas na apoy papunta kay Taeyeon. Gusto niyang sanggin ito gamit lang ang espada niya pero gumawa si Shin Jonso ng shield sa harap niya kaya naprotektahan siya mula sa malakas na apoy. Nagpatuloy siyang nakatayo sa tabi, nanunood sa laban habang sinusuportahan si Taeyeon. Sa moment na yon, sumugod ang lizard at binangga si Taeyeon kaya siya tumalsik paatros. Tumalsik siya sa tabi ni Shin Jonso. Tinanong niya, di ba weapon maker ka? Sumagot siya na weapon din naman ang shield, hindi ka pa ba tinamaan ng shield dati? Pinaliyab niya ulit ang espada niya at sinabi ng may ngiti na paglabas nila dito, marami siyang itatanong sa kanya. Pagkatapos ng mga salitang ito, mabilis siyang sumugod papunta sa kalaban niya. Winagayway ng Lizard King ang sibat niya, tumalsik ang dulo nito na may kasamang kadena, tumama ang kadena na ito sa espada at pumulupot. Pagkatapos nun, hinila ng Lizard King ang sibat niya paatras, diretsyong hinila si Taeyeon papunta sa bunganga ng lizard. Nung napansin nito ni Shin Jonso, inilabas niya ang kamay niya at sinabing tigilan niya ang paglalaro at lumaban ng maayos. Gumawa siya ng bagong espada malapit sa kamay ni Taeyeon. Nagtanong siya na may ngiti, hindi ba sabi mo subukan ko yung espada mo? Pagod na sinabi ni Shin Jonso na tapusin na lang niya ang alaga niya, pagkatapos nun, lumipad ang kadena at nawala ang nakataling espada. Pinaghihiwa ni Taeyeon ang bibig ng lizard. Sumirit ang dugo ng lizard na kinagulat ng Lizard King, tapos inihagis ni Taeyeon ang espada niya sa kanya, muntik na siyang tamaan pero nakaiwas siya. Sa isang iglap lang, nakalapit na si Taeyeon sa kanya, tapos sinipa siya ng buong lakas. Bumagsak ang Lizard King mula sa tabi ng katawan ng alaga niya, at sa oras na yon, tumalon si Taeyeon sa ere at tinaas niya ang nagliliyab na espada niya, nakita ito ng Lizard King at kinabahan, wala siyang oras para gumawa ng kahit ano, winasiwas ni Taeyeon ang espada niya at naglabas ito ng malakas na apoy, mabilis naman na umiwas ang Lizard King. Naputol ang braso ng Lizard King. Narealize niyang hindi niya siya kaya, lumingon siya kay Shin Jonso na hindi nakisali sa laban, hinawakan niya ang sibat niya at sumugod, sasaksakin niya sana ang bida pero nasalag niya ito gamit ang maliit na shield. Nanginig at kinabahan na ang Lizard King. Tapos galit na nagtanong si Shin Jonso, sino sa palagay mo ang tinututukan mo ng armas? Sa oras na yon, lumabas si Taeyeon sa likod ng monster na may nagliliyab na aura, hindi na alam ng Lizard King ang gagawin niya. Wala siyang kawala mula sa magkabilang side sa pagkakataong to, alam na niyang katapusan na niya. Samantala, patuloy na nag-aabang ang mga tao sa labas ng gate. Pagkakita nila na nagbabago na ang kulay ng gate, natuwa sila dahil bumubukas na ang gate. May nagtanong kung na-clear ba talaga nila ang dungeon. Pagkatapos nun, lumabas si Taeyeon kasama ang buong team mula sa portal. Agad na tumakbo ang journalist papunta kay Taeyeon, nagtatanong kung ano ang nasa dungeon at ano ang nangyari sa boss, pero hinarang sila ng mga guard. Nilapitan siya ni Hiso at tinanong kung nasaktan ba siya. Sumagot siya na okay lang ang lahat. Nagpasalamat ang mga guild members niya sa likod niya dahil sa tulong niya. Sabi ng babae, kung hindi dahil sa kanya, malamang patay na sila. Samantala, binigay ni Shin Jonso yung mga resources na nakolekta niya sa lalaki at sinabi na natanggap na niya yung bayad sa kanya in advance, kaya kailangan na niyang umalis. Nagpasalamat yung lalaki sa magandang trabaho ni Shin Jonso. Tumingin siya sa team bago tahimik na umalis. Lumapit ang isa sa mga journalist sa guild leader at tinanong kung paano niya na-clear yung dungeon ng ganun kabilis. Madali lang ba para sa kanya yon? Lumingon siya para ituro sana si Shin Jonso, kaso hindi na niya siya nakita sa likod niya, kaya natigilan siya. Tinanong ng journalist kung habang nagdedepensa ang buong team ng magkasama, si Taeyeon na ang bahala sa iba. Kinumpirma ng Archer ang mga salitang ito, at sinabi ng warrior na nakatayo sa tabi niya na nasira ang mga armas nila. Wala silang ideya kung gaano ito kadelikado. Kung hindi dahil sa guild leader, ubos na sana sila. Nagulat si Taeyeon sa mga sinabi nila at hinawakan ng balikat ng warrior. Sinabi niya na dapat pasalamatan nila yung gumawa ng armas nila kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi sila makakatagal sa laban. Nagtanong yung lalaki na naguguluhan kung sino ang tinutukoy niya.
Sumagot siya na ang tinutukoy niya ay yung support na sumama bilang helper, yung weapon maker. Naguguluhan pa rin ang warrior at nagkamot ng pisngi, lumingon sa babae at sinabi na alam niyang support yung helper, pero may ganun ba talaga siyang abilities? Sumagot yung babae na hindi niya sigurado. Pagkatapos marinig ang mga sagot nila, lumingon si Taeyeon sa ibang team at tinanong kung hindi ba nila nakita yung helper na gumagawa ng mga armas. Hindi nila maintindihan ang sinasabi niya at may nagtanong kung pickaxe ba ang tinutukoy niya. Tiningnan nila ang mga backpack nila kung nasaan ang pickaxe at may nagsabi na wala siyang ganun. May isa pa sa team na sumagot na may pickaxe siya pero nawala niya siguro. Pero nakolekta naman kasi niya lahat ng mana stones. Naguguluhan si Taeyeon at nag-iisip kung ano ang nangyari. Gumawa siya ng mga armas para sa kanila pero parang nakalimutan nila. Naalala niya bigla kung paano sinabi ni Shin Johnson na kalimutan niya ang lahat tungkol sa kanya at sa mga skills niya. Nagulat siya at napaisip, ito ba ang rental pay? Paano niya nagamit ang skill na i-rank pataas lang ang makakagamit? Tinawag siya ng mga kaibigan niya, hindi maintindihan kung ano ang problema sa kanya. Hinagis niya yung case ng espada niya sa kamay ng vice guild leader niya at tumakbo para hanapin si Shin Johnson. Tinawag nila siya ng malakas. Nagtinginan sila ng secretary na naguguluhan. Patuloy siyang tumakbo at tumingin sa paligid, nag-iisip kung saan siya pumunta at kung nakaalis na ba talaga siya. Tumigil siya, pero hindi niya alam na nasa malapit lang pala si Shin Johnson, nagtatago sa likod ng pader. Dahil hindi niya siya nakita, na-realize niya na hindi na niya siya maabutan. Dumating ang mga guild members niya at nagtanong kung ano ang nangyari. Lumingon siya kay Hiso at sinabi na kailangan niyang hanapin ang isang tao. Pagkarinig nito, napangiwi ang ating bida at pumikit tapos umalis ng mahinahon. Lumipas ang ilang oras at dumating si Hiso sa guild office na may balita, nalaman na niya ang location ni Shin Johnson. Pumasok daw siya sa D-rank dungeon malapit sa Sompago around 1 PM kasama ang 5 tao. Sinabi niya na magaling ang trabaho ni Hiso, malapit lang pala. Sinabi ni Hiso na may itatanong siya, bakit interesado siya kay Shin Johnson samantalang D-rank maker lang siya. Tumingin si Taeyeon sa tablet at tinanong kung yun ba ang iniisip niya. Inisip niya na syempre, kung D-rank maker lang talaga siya, hindi talaga sila makakapaniwala. Tiningnan niya ang general information niya at inisip na kung pagbabasehan lang ang lahat ng information niya, D-rank lang talaga siya. Pero dahil may rental pay skill siya, ibang usapan na yun. Ang rental pay ay isang A-rank skill. Bilang bayad sa paggawa at pagpapahiram ng item ng user, kaya nitong pasunurin yung pinahiram sa request ng nagpahiram. Yung nature at obligation ng request ay nakadepende sa kakayahan ng user. Maraming pwedeng paggamitan ng rental pay pero hindi pa siya nakakakita ng kahit sino na gumamit ng skill na yun sa ganitong paraan. Yung skill na pwedeng magpayaman sa kanya ginagamit niya lang para itago ang identity niya. Ang weapon maker na gaya ni Shin Johnson, kayang-kayang maabot ang level ni Taeyeon. Pero malalaman din niya, pag nagkita sila ulit, hindi niya malimutan yung time na yon, nakaramdam siya ng something na hindi pa niya nararamdaman. Naalala niya yung feeling na hawakan yung espada na ginawa ni Shin Johnson, at inisip niya na sa wakas, kaya na niyang lumaban ng buong lakas nang hindi nag-aalala na masisira ang espada niya. Nakakilala na siya ng maraming blacksmith na tinuturing na pinakamagaling, pero pag pinapakita nila yung bagong products nila, kukunin niya ito na may pag-asa at susubukang gamitin yung skill niya dito. Kahit confident yung mga panday sa products nila, pag ginamitan niya ng skill niya, nadidisappoint agad siya kasi nasisira silang lahat sa huli. Yung mga panday na confident sa mga gawa nila, napahawak sa ulo pagkakita nila sa sirang espada nila. Wala ni isa sa kanila ang umabot sa expectations ni Taeyeon. Hindi lang yan, ang creation skill ng mga maker ay limited lang sa type ng normal weapons. Pero ang mga armas na ginawa ni Shin Johnson ay lumampas sa limitasyon ng kakayahan at forma nito na para bang wala talaga siyang limitasyon. Sa tulong ng kakayahan ni Shin Johnson, posible na magamit na niya yun. Ang something na hindi niya magamit dahil wala siyang tamang weapon. Naisip niya na ang oras para maklear ang D-rank dungeon na may team na 5 tao ay madalas nasa mga 4 na oras. May 1 oras pa. Tumayo siya sa upuan at tinanong si Hiso kung ano ang natitira sa schedule niya ngayong araw. Sumagot siya na may meeting siya kay Guildmaster Yunmo ng alas 7. Nilampasan niya si Hiso papuntang pinto at pina-cancel ang meeting. Aalis siya ng maaga dahil gusto niyang siguraduhin na magkikita sila ni Shin Johnson. Bitin ka ba? Pasensya na, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, like, share and subscribe para updated kayo sa mga bagong videos ko. Kung meron kayong mga suggestions na pwede ko ma-recap, comment them below. Salamat.